itong babae na 'to ay kinuha nila, ah, para bumira kay BP Sara. Gano'n lang 'yun, simplehan niyo lang. Nangyari na. So, alam na rin ng Supreme Court kung anong desisyon dito. Oh, 'di ba nung unang impeachment, binasura nga dahil pamumulitika Di pa lang. man nakakalusot ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Ah, Kamara, pinaghahandaan na ng kanyang mga abogado ang posibilidad na umabot ito sa Senado. Ako siya kahapon. Nagpunta dito, di ba? Yes. Ito nga, namigay nito. Oo. Nung nagpunta siya Ayan, kahapon, kadiwa. parang nagkaroon ako ng awa. Pero hindi pa rin may aalis na gano'n na. Kailangan na pa rin papanagutin yung mga kasangga. yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo. Nagbabalik si Kuya Goods. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mabilisan lang tayo. Oo, abutin lang tayo ng 30 minutes. Unang pag-uusapan natin, itong bakit merong pangit na nakikisawsaw sa usapin ng politika. Ano kaya ang kanyang papel para banatan at hamunin ng debate itong si BP Sara? O kita nyo naman ang pagmumukha ng babaeng ito, na wala naman talagang, ate, oo, baka nahihibang ka na, ate. Oo, ikaw ay, ang lakas ng loob mo hamunin si BP Sara ng debate at lalabas ka ngayon. Kasi meron na naman siyang bagong parang kasama na siya sa segment ng mga, kilalanin. Sabi dito, kilalanin si Lovely Granada, ang anti-Duterte political vlogger. Naku po, nagpakilala na siya. Political vlogger ka ba o talagang birador ka ng mga 'di ba? Kasi ang unang arangkada nitong babae na 'to, BP Sara agad. Hindi ba pwede yung mga supporter at mga vlogger na sumusuporta kay BP Sara ang birahin mo? Tsaka ate, walang balat sibuyas, kasi ikaw nagsimula niyan, Talagang makakarinig at makakarinig ka sa taong bayan. Lalong-lalo na yung, sobra yung pagmamahal sa pangalawang pangulo. Makakarinig ka, minsan mumurahin ka. Pero halimbawa 'pag mga vlogger na nirereaksyonan ka, umiyak ka. Lalong-lalo na yung mga galing na mga vlogger diyan, yun ang mga nagmumura. Oo, dahil kita mo yung kilatis ng mukha mo, Diyos ko po. May pagkakahawig sa Indian mango, Kayo ba naniniwala na ito ay political vlogger o itong babae na 'to ay kinuha nila, para bumira kay BP Sara? Gano'n lang 'yun, simplehan niyo lang. Ito ay, malamang sa malamang, ito ay, binayaran na naman. Meron na namang kalakip ito na maleta o envelope na lang para hindi masyado halata, 'di ba? Aray ko po, Diyos mie. Ah, Oo, ano na nangyari sa bansang Pilipinas? Pati mga pangit, ginagawa na nilang, dahil ano 'to, ang daming balita ngayon, Linggo nga pala ngayon. Ah, gusto niyo makita yung babae na 'to kung papaano, ipakilala nila, sa kanilang programa na siya daw di umano o umano na ay isang political And welcome back to Cuatro Alas. Mas malakas pa sa Granada. Granada talaga. One more for the measure. Welcome to the show, it's Lovely Granada! Sabi na sa inyo, 'di ba? Alam na this. Basta mga ganitong galawan, alam na 'yan. Hindi na yan para itanggi. Kita niyo nga yung nagpakilala. Yan din yung bumebengga kay BP Sara. Yan din yung, against kay BP Sara. Andun yung tatay niya. Tatay niya ba yun o tiyuhin niya? Oo, magkamukha yung hulma ng mukha ni Lamas tsaka ni Lovely, di ba? Kita niyo na. Diyos. Ano pa yung mga issue ngayon? Anong pangalan pala nila? Cuatro Alas.
'di ba? Andiyan si Lamas, hindi ko kilala yung mga mga bagong nagpapakilala. Eto dito tayo mawiwindang. Marcos aminadong walang magagawa, anak ka ng tipaklong. Eto mahirap. Ah, Eto yung mahirap sa kalagayan ng Pilipinas. Isang, pangalan nito, isang pangulo na wala na talagang kakayanan ba na anong tawag dito, gumawa ng paraan. Ah, wait lang, oo. Eto kasi sa post ni Boss Dave, aminado na itong si Marcos. Hindi ko alam kung totoo 'to o fake news 'to, kasi nandito 'to naka-post, eh. Alangan namang gawan natin ng kuwento 'yan. So, sabi niya dito, Marcos, aminadong walang magagawa sa presyo ng langis. Wala ngang magagawa sa presyo kasi negosyo 'yan. Pero dapat meron kang ginagawang, ano ba tawag dun, solusyon pagdating ng mga panahon. Halimbawa, natapos na yung, problema dun sa gitnang silangan, dapat meron ka ng, ngayong hakbang pa lang. Ano yung ipagmamalaki mo sa taong bayan, yung hakbang mo na yun, ano yun? Oo, alamin natin, dito sa eto. Marcos Jr. aminadong walang magagawa dyan sa presyo ng langis. Pambihirang buhay yan, urong Oh. sulong ngayon mga kababayan. No? Kamakailan lang, last week, sabi niya, babantayan niya ang presyo ng produktong langis. Tapos Tama. ngayon, Wala na. binawi niya na naman. Aminado daw siya na wala daw siya magagawa dahil sa presyo ng langis sa pandaigdigan. Anong tawag doon? Urong sulong, di ba? Ayun ang mahirap. May problema pa nga tayo, eh. Alam niyo kung ano naging problema pa? Yung, nagdeklara siya na taas presyo na piso. Nung kinahapunan ata, kinaumagahan, binawi rin. 'Di ba? Anong klaseng desisyon meron itong namumuno? Hindi mo na talaga pagkakatiwalaan kasi parang nanloloko na. Siguro umalma yung, mga negosyante. Hindi mo puwedeng ano 'yan, wala. Walang strong leadership ang nangyayari sa bansa natin. Oo, puro ano na lang, puro, ano ba sabi dun? Puro ano na lang sila, puro propaganda, puro pangako, pangako. Wala na, puro napako na lahat. Kung kurap ang masamang tao, ano pa si Trillanes? Ano sabi dito? Kung kurap at masamang tao si Trillanes, si Alejandro ang unang makakatakwil sa kanya. May post dito. Parang pagmamalaki niya itong si wag na natin intindihin yun. Basta kay Trilling, alam naman natin kung ano yan, eh. Sila yung mga dahil sa walang trabaho, 'di ba? Walang mga trabaho, ang ginagawa, nauutusan na lang, na bumanat sa pangalawang pangulo. Ano bang klaseng mga wala ka ng, maano diyan sa mga ganyang tao. Nakakabuwisit lang, 'di ba? Imbis na sila ang tulong-tulong pagandahin ang Pilipinas, wala. Ang nangyayari ngayon sa politika natin, ang nangyayari ngayon, ay naku, Pilipinas, hindi na babangon yan hangga't may bangayan sa politika. 'Di ba? Kampo ni Bibi Sara naghahanda na sa impeachment trial. Ito yung, alam mo hindi naman kahanda-handa itong impeachment trial ni VP Sara, eh. Dahil ang ending nito ibabasura lang din 'to. Dahil kasi ito ay nangyari na. So, alam na rin ng Supreme Court kung anong desisyon dito. 'Di ba nung unang impeachment, binasura nga dahil pamumulitika Di pa lang. man nakakalusot ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Ah. Kamara, pinaghahandaan na ng kanyang mga abogado ang posibilidad na umabot ito sa Senado. Pero sa kabila ng paghahanda ng depensa ni Duterte, nanindigan ang kanyang legal team na walang basehan ang mga paratang laban sa kanya. Yan, Ang tama. detalye sa Politico Update ni Carol D.
Inaasahan na ng kampo ni Vice President Sara Duterte na muli siyang mai-impeach ng Kamara kapag pinagbotohan na sa plenaryo ang impeachment complaints laban sa kanya. Kaya naman, nakatuon na ang pansin ng kanyang defense team sa Senado kung saan magkakaroon ng paglilitis sakaling ma-impeach si Duterte. Sa panayam sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Duterte, na nakahanda na sila para sa impeachment trial noon pang 2025. We always have been expecting the full-blown trial kahit nung 2025. No? Yes, Nung nag-file tayo ng petition sa Supreme Court, of course, we felt strongly about the position. But Yes. as you all know, as lawyers, it's always 50-50. Diba? So that whole time, we were already preparing for a full-blown trial, especially since it was done by the one-third mode, no? Na diretso na kaagad. So, wala nang Yung discussions nun eh. fast track. Sa March 25, magsisimula na ang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaints kung saan inaakusahan si Duterte ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa kanya umanong paglustay ng confidential funds at tagong yaman. Ito na tayo. Yun yung akusa kay BP Sara. Yung betrayal of public trust. Hindi ba pwedeng ibalik natin doon sa nakaupo ngayon, yung sinasabi rito na betrayal of public trust? Ano ba ang pinakamaingay ngayon? Sino ba ang taong nag-traitor sa dating Pangulo? Di ba? Sino ba ang taong lumustay ng bilyon-bilyon? Sino ba ang taong namigay ng mali-maleta? Di ba? Yun yung isang betrayal of public trust. Yung culpable, ano bang usapin sa culpable? Di ba? Alam naman natin yan. Ngayon, ito, ang sistema, dahil ayaw nilang may umupo uling Duterte at ayaw nila na may bumalik sa kanila pagdating ng panahon, ginawa nila ng paraan, unti-unti, hanggang sa kasalukuyan, itong impeachment. Una, hindi pa nga eh. Nung alam na nila na hindi nila kayang pag-resignin si BP Sara kasi matapang lumalaban. Ginawa nila, nagbayad sila ng mali-maleta dito sa mga Tuadcom, Tricom, yung mga mukhang kumkum. Pinagbabayaran nila ng mali-maleta yan. Ngayon, di ba, binulgar din ni Kong Toby na itong si Rehistro, di ba, kaya pala maingay, si Ridon, kaya pala maingay. Given na si Ridon, ganun talaga. Dahil sinibak ni Tatay Digong yan. Hindi pa nga ganyan itsura niya. Kapangit-pangit. Sobrang pangit pa nga yan eh. Ngayon, ito, lumalabas. Binabaligtad. Binaligtad na nila si BP Sara. Tapos, ito pa. Inulit pa yung impeachment. Hindi sila nakontento. Takot kasi yarn. Sa ngayon, hindi pa tiyak ni Poa kung dadalo si Duterte sa mga pagdinig. Pero kung magkaroon man ng impeachment trial sa Senado, kumpiyansa siyang walang makikitang paglabag sa batas ang bise. We are confident that we will be able to show that these complaints are baseless. Nice. Now, as to the acquittal or not, as we all know, it's a matter of numbers. But we're hoping to convince as many senator judges as we can to get those numbers. Para kay Poa, mas mabuti kung sa Senado nila mailalatag ang depensa ni Duterte dahil mukhang malabo na raw na magawa nila ito sa aniyay mini-trial ng Kamara. That's why yung term na mini trial, again, with all due respect, no, iba lang siguro yung opinion ko. Pero yung pagdating sa mini trial, syempre impression ko, how can we call that a mini trial? Yeah. If the defense cannot cross-examine and test the credibility of these witnesses, they can practically say anything. Diba? And wala tayong magagawa. Ang mangyayari niyan is baka masira lang na masira. Sisiraan ng, syempre, we're expecting, sisiraan yung respondent, pero hindi kami makaalma. Inaasahang Parang ganun nga mangyayari. Totoo nga sinasabi niya. Paano magiging mini trial? Wala namang nangyaring hearing. Si BP Sara hindi aatin. BP Sara, hayaan mo sila maging anga dun. Para sinabi, dali na lang natin to sa Senado. Ganun ang gawin nila talaga. Gawin nila lahat. Dali nyo sa Senado. Para pagdating sa Senado, andyan yung kakampi ni BP Sara, andyan yung mga re-electionist na hindi makikialam, tapos ang kaso. 2027, bakbakan nyo ulit. Wala kayong tigil. 3 impeachment na naman. Diba? Una, ganun din ang sistema nila. 4 na complaint. Ito na naman pangalawang impeachment, 4 na complaint.
Parang ginagawa niyo na lang laro yung pondo ng bayan, Puro kayo impeachment, puro kayo impeachment. Itong mga magnanakaw, ayaw niyong, panagutin. Dahil dito meron na namang pag-amin na si Bernardo ay nagbigay daw ng 130 million kay Saldico. Ha? Bakit ayaw niyo punta si Saldico sa Portugal? Oo, ibalik niyo sa Pilipinas. Ang lakas niyong mangako na cancel na yung passport at may kaso na. Ba't hindi pa rin nahuhuli? Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos. Si Saldico pala nagbigay ng 130 million pesos. Naku, kwento mo lang ata yan eh. Na tinawag niyang balato. Ayon Dami kay yung Bernardo, pera. ang pera ay bilang pasasalamat ko dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Ko mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang ipinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Ko at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Kaugnay ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano na walang blanket immunity si Bernardo. Nako, hindi naman halata. Ginawa niyo ang state witness eh. Kayo naman, binibiro niyo ba kami? Kayo ba yung nagjo-joke? Na kayo ng bugi, Halataado sila eh. Bernardo, ginawa na state witness. Nagsoli lang ng pera. Tapos si Alcantara at si Sally nagsoli ng pera. State witness na rin. Nangyari sa Pilipinas. Basta magsoli ka, saan ba napunta ngayon yung sinoli? Ayan ang tanong. Malaking tanong. Meron na ba naniwala na ba kayo na talagang yung sinoli nilang pera napunta sa gobyerno? Ito, tuta itinanggi na tuta siya ni Martin Romualdez. Naku, ano kayang kwento rito? Hindi ba halata? Parang halata naman. Oo. Ang sabi rito, ni Makoy, Tito Sen, hindi daw siya tuta, nilulong. Tama naman. Siya, matanda na kasi siya, kaya hindi siya dapat tawagin tuta. Dapat aso. Malamang. Di ba? Ganun na lang ngayon. Ito, mapagkwentuhan lang naman. Sikat to si Makoy. Alam mo si Makoy yung nangahampas ng pag yung kakapal ng pagmumukha nitong mga to. Winaldas yung kaba ng bayan. Grabe. Siguro kung yung pera na yun nagamit sa kabutihan, sa infra, diba? Dinevelop yung part ng Mindanao at Visayas. Kasi huling-huli na yung Visayas Mindanao. Huling-huli na. Maganda sana. Kaso nga lang wala na Walang mangyayari sa Pilipinas. Puro na lang pagnanakaw ang nangyayari. Diba? Ang hirap ngayon, bakit kung sino yung nagbibigay ng magandang, anong ba tawag dito? Nagbibigay ng magandang serbisyo sa bayan, siya pa yung dinidiin. Paano? Hindi sila makakapagnakaw sa panahon pag naupo si BP Sara. Tingnan niyo yung panahon ni Tatay Digong. Di ba? Walang masyadong nagnakaw kasi takot sila. Takot sila ay Tatay Digong noon. Hindi pwede sa panahon ko. Wala silang pakinabang. Kung ano sahod mo, yun lang sahod mo. Ngayon hindi Meron pang bonus. Meron pa silang biro nyo, 2 million. 2 million. Ano ba yun? Pang mahal na araw. Post yun ni
ni tawag dito ni Libiste, ni Kong Libiste. Wow, sarap buhay. Oh, bank account ni BP Sara puwedeng buksan. Eh, gawa muna kayo ng ano, paalam muna kayo sa korte. Kasi yung mga ganyang bagay, meron tayong ano, tinatawag na, ano ba tawag do'n? Data privacy. 'Di mo puwedeng gawin 'yun. Basta-basta ka nalang kukuha, ng, impormasyon na hindi sa'yo. Hindi 'pag ginawa ng gobyerno 'yun, 'di parang, wala na talaga ang Pilipinas. Kampo ni BP Sara nanindigan na pagkakamali ayon sa isang abogado. Ito yung abogado, alam mo yung abogado na si Attorney Powa, nanindigan 'yan sa depensa. 'Di ba? Dinidepensa niya lang naman ang kanyang kliyente. Kasi abogado siya ni BP Sara. Eh, bakit ba nangangamba itong mga takot? Lalo niya si Ridon. Oo, sabi niya si Mary Grace Piatos daw, makikilala na raw si Mary Grace Piatos. Naku, gawa-gawa na naman kay istoryahe. Itong si Ridon talaga, wala ka talagang makitang magandang ano rito, eh. 'Di ba, kada interview niya puro BP Sara talaga ang target. Pansinin niyo, si BP Sara lagi ang target niyan. Wala ng iba. Bakit hindi niya targetin yung amo niya? Yun nagtatanong lang tayo. Bakit hindi niya questionin yung mali-maleta? Bakit doon sila nakatuon lagi kay BP Sara? Nakakapagtaka, di ba? Siyempre, nakikinabang sila, eh. Ngayon, ito magkakatandaan nyo. Pagdating ng, kasi ano na ngayon? Patapos na ang Marso. April na. Tama? Konti na lang. 8 months, 2027 na. So sa 2027 na yun, yung expand month na 12 months, doon na magkakasubukan. Doon na talaga ang parang magiging pesta ng politika. Doon na yun. Kaya tatandaan nyo, pag naisip nyo kung sino yung mga magnanakaw, pag naisip nyo, X nyo na yun sa balota. Ngayon, may bibigay akong slide sa inyo. Credit to the owner kay Copper's Vlog. Nag-survey siya. Meron siyang survey sa isang market na talaga namang maganda ang naging resulta. Baluarte ni BBBM Palengke Survey sa Agora Market San Juan. Sino ang malakas? Sino ba talaga ang malakas? Dito natin malalaman, sabi nga sa inyo, painit na ng painit ang bakbakan ng survey. Meron dyan yung mga nagsasurvey, peking survey yun. Pero ito, totoong survey ito. Credit to the owner, kay Copper's Vlog. Subscribe nyo po siya. Ito, panoorin natin. Thank you po. Sa baba, kuya. Itulpo. Naku, alisin mo na yan. Ano ba yan? Nagtatanong yung mga tao. Hindi ka pwede. Survey lang naman yun eh. Survey lang yan. Ikaw, ma'am. Sino pa sa'yo, ma'am? Gusto mo, ma'am? Dati akong isko, tapos ako. Pero sana na ako ngayon. Ayun. I'm proud. Ma'am, bakit gusto mong tanggalin yung mga lalaki dyan sa Tanggalin ilalim? mo na yung apat sa baba. Bakit, ma'am? Multiple choice yan, Hindi ma'am. siya karapat-dapat. Hindi sila karapat-dapat. My goodness. Basura ba yan? My goodness. Pero napakatagal pa. 2 years. Malapit na, ma'am. Next year, filing na book. Pero kung ngayon mag-election, landslide. Wala ako dyan Tama. sa dito lang ako sa gitna. Sino gusto mo dyan, ma'am? Sino gusto mo dyan, ma'am? Ako? Oo. Pipileni ako. Okay. Bakit? Pero alam mo si BBM, tumatakbo lang nung pinag-pride ko na yan kahit di ko siya binoto. Kaya lang ganun ang nangyari. Pero nakita ko siya kahapon. Nagpunta dito, di ba? Yes. Ito nga, namigay nito. Oo. Nung nakita siya Ayan, kahapon, kadiwa. parang nagkaroon ako ng awa. Pero hindi pa rin may aalis na gano'n nga. Kailangan na pa rin papanagutin yung mga kasangguan. May dapat managot. Okay naman yan. Ayaw mo. Ano kuya, hindi siya marunong, alam mo yung paninindigan? Wala ka nun. Yes ka kung yes, no ka kung no, hindi yung nasa gitna ka lang. Pumasok talaga dito si BBM kahapon dito. Yes, tumaan dito. Nakita mo siya, ma'am. Nakita ko siya. Ano na siya, payat. Siguro nga nangungonsim siya, no? Alright, good morning mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa may Agora Public Market, no? Dito po sa may San Juan City. At dito po tayo magkakayo-survey mga kababayan sa Agora Public Market ngayong araw ng
Huwebes, no? March 19, no? 2026. Sa tatlong babae, 4 na lalaki. Sasabihin talaga, sir? Oo, sabi lang naman ito, ma'am. Huwag kang mahiya. At saka sa YouTube lang naman ito, ma'am, hindi ito mainstream media. YouTube lang naman. Alam mo. Sino bang gusto mo dyan sa 4? Huwag ka nang mahiya. Sabi lang naman ito. Sarah. Sarah po kayo. Ma'am, tanong lang, bakit po kay VP Sara? Eh, nakikita naman natin pa na nasa kanya talaga yung pagbabago. Siya talaga. Kayo, ma'am, sino gusto niyo, ma'am? Bot lang yan. Ano, ma'am? Bot. Bot? Isa lang, ma'am, piliin mo. Ayaw kong mamili sa isa lang. Kaya pinili mo ang isa, magagalit. Hindi, survey lang. Kaya nga survey lang eh. Sino gusto mo dyan, ma'am? Ang gusto ko si Rafi. Si Rafi. Salamat. Salamat po. Ikaw, ma'am. Kaya, ma'am, sino gusto mo dyan sa 3 babae, 4 na lalaki? Si Duterte. Sara Duterte. Salamat, ma'am. Kasama pala si ano ha. Paki-subscribe din si Kalye 25 Vlogs ha. Subscribe nyo ha. Yung nagtatanong sa yun. Kalye 25 Vlogs. Natawa si ma'am na Duterte si ate. Sa 3 babae, 4 na lalaki. Paano mo war sabihin ko ba lang? Ay, Wala. pwede naman eh. Undecided. Apat na lalaki sa yung tatlong babae sa president. For presidential. Pwede naman si Rafi na lang. Si Rafi. Rapi to. Kayo, sir. Sino, sir? Si Rafi. Undecided? Sara. Sino, sir? Pero, Antivero. Isa. Pwede lang ito, ma'am. No? Kasi lang napupusuan nyo dyan sa 3 babae, 4 na lalaki. Rapi po. Thank you po. Good morning, sir. Tumingin si sir. Sir, good morning. Sir, bilang sa pagka-presidente, sino ang napupusuan nyo dyan sa 3 babae, 4 na lalaki? Tayo sa 3 babae, sir. Sara Duterte. Sara Duterte. Sige, sir. Salamat ha. Sir, bakit po? Kiss bam! Korupsyon. Oo. Droga. Sara Duterte. 2020. Ayan, si sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ha? Kayo, sir. Sino gusto mo? Sara. Si Sara? Di ba? Bakit daw? Bakit? Bakit daw? Bakit si Sara? Ayaw na din magsalita. Tara na. Sara lang sa amin, Sara. Basta Sara. Dito pala makikita mo na yung simpatya ng tao. Kasi naramdaman nila, di ba? Naramdaman nila yung pangako na pako eh. So hindi ko na pinaabot dito kasi ang kalalabasan lang naman ito, puro Sara Duterte. Oo. Haba lang ng haba. Talagang ang mangyayari dito, landslide ito sa 2028. Kasi sobrang gigil ng tao, pinangakuan sila, una nangako. 'Di ba nung tumatakbo pa lang si Bonget. Pag ako nanalo, babayaran ko ang utang ng Pilipinas. Oh, 'di ba? Sabi niya 'yun eh. Kaya tuwan-tuwa yung tao. Yes. Kasi ang alam ng taong bayan, meron silang i-claim sa Sweden na malaking pera, yung nakatagong pera. Yun ang akala ng taong bayan. Hindi pala nila ang kabaligtaran. Oo, imamaleta na pala yung pondo ng bayan. Tapos mangungutang pa. Aray ko po. Actually, nangutang na ho 800 million US dollars ang naiutang na ng Pilipinas. So gagamitin daw yon sa mga trabaho, yung mga ganun ba? Anak ng tipaklong. Ang sarap, tatago mo lang pala. O ano pa, marami siyang pangako eh. Lahat na pako. Wala tayong magagawa doon. Eh, ganun talaga eh. Basta magnanakaw, tatandang magnanakaw. Oo. O, kita mo yung post dito. BBM nyo, 100% ang nakawan. Lumabas na ang co-audit ng OBP, very clear. Basahin natin ito. Kasi
hindi naman lalabas itong mga post na to kung hindi rin nararamdaman ng taong bayan eh. 'Di ba? Basahin natin ha. Ayan ang post niya. Oh, kita nyo ba? Oh, lumabas na. Oh. Ang sabi dito, BBM nyo 100% ang nakawan. Totoo. 'Di ba? Lumabas na ang COA audit ng OBP. Very clear and clean ang record ni BP Inday. And for the first time in the history na ang BP ang may pinakamataas na audit sa COA. Ibig sabihin, walang ninakaw ang ating BP Sara. Oh, 'di ba? Totoo naman eh. Ayaw nilang maniwala. Pinipilit nilang baluktutin yung report ng COA. Oo, kasi nga may plano sila. Ano yung plano nila kay BP Sara? Pabagsakin. Yun lang naman ang gusto nila eh. Yun ang kagustuhan nila. At itong mga nababalitang nagnakaw ng mali-malita, oo, mayroon na talagang patunay, mayroon ng ebidensya, mayroon ng video, maraming lumalabas, pero patay mali siya pa rin itong mga nag-iimbestiga. Kuha na nila eh. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bye-bye! Happy Sunday!